Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Magandang gabi, Huya Sir. Brother Tony, good evening. Amen. At syempre sa ating mga nagagandahang mga co-host, Sister Rona, Sister Amen. Sai, and Sister Ara, good evening. Amen. Yun. Tsaka sa mga taga-subaybay natin, apologies at nagkaroon ng konting technical glitch lamang, kaya late tayo nakapag-umpisa. Amen. But we promise you for the remaining time ay magkakaroon tayo ng magandang talakayan sa ating pinag-uusapan patungkol sa commitment. Yes, sir. And we'll be taking off yung ating pinag-uusapan for the past few Fridays is commit to forgive. Yes, sir. Last week, we ended sa statement that forgiveness does not equate to reconciliation. Brother Tony. Magkaiba. It's a different thing. Hindi ibig sabihin pag may forgiveness, Automatically. may reconciliation. Yeah. But bago yan, shout out muna tayo. Shoutout muna tayo at pakinggan muna natin yung mga nagagandahan nating mga co-host. Siyempre. Unahin po muna natin si Ma'am Sai. Yeah. Ma'am Sai, pasok. Good evening. At gusto ko pong batiin yung mga nauna na, nanonood kanina. Nakita ko si Sir Luis Austero, ang aking mother, Mami Cecilia Ampig, at si Ma'am Helen Capondan, si Sir J.R. Louis Ruiz, si Ma'am Gretchen Bounsit. Good evening po. At nanonood din po si Sister Chris Capote Ampig. Good evening. Hello, At syempre nanonood rin yung ang gwapo niyong leader sa Team Fearless, si Sir Yun. Emilio. Nandiyan si Sir Emil. Oo. Wow. Hahabol yan, Amen. syempre. Si Ma'am Flor de Lisa Roma, good evening po. Si Sir R.G. Landicho. Flor, good evening, Flor. Shout out Yes to you. po. Ma'am Sandra Berganza, good evening po. Si Ma'am Noyce Navarro, syempre from Paris, good evening, Ma'am. Good evening sa amin, baka good morning sa iyo. Hello po. At syempre nanonood rin si Ma'am Jennifer Dave Quinones, sasama natin siya. At dito nanonood rin si Ma'am Cecilia Gabriel, Sir Mark Jun Roa, at syempre si Sir Lagia M. Mark Anthony. At ang iba ay babatiin din ni Ma'am Aravil. Ma'am Mara. Thank you, Marsai. At eto naman ngayong gabi, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Team Preparation at salamat dahil magkakasama po ulit tayo ngayong gabi. At syempre, gusto ko munang batiin lahat ng mga grupo sa Team Preparation. Yes! Ang saya. Una na dyan ang Team Fearless. Ayan, sa pangunguna ng aming leader na si Sir Emilio Daef. Nahahabol ngayon. Yes. At sa Team Purposeful naman, si Sir Alfonso Owera. At ganun din Amen, naman Sir po Ponching, sa sir. Team Patient na si Sir George Arcite. At ganun din naman sa Team Steadfast sa pangunguna ni Sir Dave. At syempre sa lahat po ng mga Facebook Live viewers natin, kasama rin po natin ngayon si Sir Joshua Belmonte mula po sa Caloocan at ganun din po si Sir Abriel Carlos. Hello po at ganun din po si Ma'am Alma Dakatimban. Good evening po. At si Ma'am Sarah May Arandia Mirando. Medyo mga bago ano po ito. Good evening po and keep on watching po. Si Ma'am Belinda Regalado. Sabi niya, Blessed Friday evening team prep at sa lahat ng taga-subaybay. Mabuhay Yun, po Len, tayong Len. lahat. Shout out to you, At Len. sa pagpapala ng ating tagapagligtas. At ganoon din naman po, syempre si Ma'am Diane Valencia at si Ma'am Yani Lacson at ganoon din po si Ma'am Helen Capundan, yung talagang natin po ito, viewers, avid viewer po natin ito. At ganoon din po si Sir Jong Bautista. Hello po. Good evening Bojong, po. shout out to you. At syempre si Ma'am Moriel Garino, kasama natin Amen. ngayon. Ma'am Moriel, good evening. At si Sir Ivan Mungoso, si Ma'am Mary Jane Yes, mate. Torion. Good evening Hello, po. MJ. And si Pastor Rick Belmonte, kasama rin Sir Rick. natin ngayong gabi. At si Jude Noga Cordevilla. Hello po. At si Sir Carl Beltran, nandito na rin po Hello, ngayong Sir gabi. Carl. At muli lahat ng watching na po, magpatuloy lang po tayong manood at i-share natin ang link para marami po ang makapagpatawad sa gabi. Ay, yung Ay, mga di ba? magpatawad. Ayan po. Bakit At naman? kaya ngayon naman, may mga babatiin pa si Ma'am Rona. Ma'am Rons. Hello po, maayong gabi sa tanan. And of course, babatiin po natin ang Team Prep. Team Prep, please, kayo po ang mangunguna sa mga viewers ngayon dahil para ito sa atin. And of course, Westbank family at sa Ascom Boys and Ascom Girls natin dyan. And meron na tayong mga viewers ngayon dito din sa live. Kaya nakakatuwa na makita ang mga nagagandahan Yun. at nagwagwapuhan nating Wow. Marami live sila, viewers. marami sila. Marami sila. And of course, Sir Carl, thank you for watching po. At sa lahat po nakasama po namin ngayon,
magandang gabi sa ating lahat. Amen. Maraming salamat sa mga nagagandahan nating mga co-host. Sir Roy, baka may mga nais po kayong batiin. Yun, mga kasama ko sa Naval Inspector General's Office at yung aking distant relative, siguro, Distant relative. na taga La Union. Kung nakapag-log in ka na ngayon, Mark Trinidad Dason. Yun. Hello. Amen, Shout out to Brother you. Mark. Amen, amen. Maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay. And of course, hindi natin makakalimutan yung bawat members ng team preparation. Na kaya kung kayo po ay nanonood sa programa natin ngayong pong gabi, please let us know para mabati po namin kayo. And of course, maliban po doon, pagpapalain po tayo sa ating pong mapag-uusapan ngayong Yun. pong gabi. Kaya sa bawat members ng Team Prep, no, sa Team Steadfast, Team Fearless, Team Purposeful, and Team Patient, no, mag-comment po kayo dyan ng grupo po ninyo and we will recognize you all, no, and prayerfully, napagpalain tayo sa ating pong mapag-uusapan ngayong pong gabi. Alright, Sir Roy, dahil Yun. medyo nagkaroon tayo ng problema, nagkaroon tayo ng technical glitch kanina, salamat sa Panginoon, tuloy-tuloy pa rin yung ating pong programa. Sa mga hindi po nakasubaybay ng ating pong programa last week, nag-open tayo ng another topic, and which ang ating pong topic is commit to forgive. Actually, still under the broad topic na commitment. Yes sir. Yun. Amen. Pero, Under we're now pa rin. specifically focusing on commit to forgive. Yes sir. Yun. Last week yun. Yes sir. Kaya sa mga ngayon lamang po na nakasubaybay, ano bang meron dito sa programang ito? Ano ba ang specific na pinag-uusapan sa programang iyan? Kaya napakaganda na pag-usapan po natin yan about commitment. Napakaganda po niyan for the past few Fridays or last Fridays na pinag-usapan po natin na way naging maliwanag po yan. No? And of course, last Friday ay nag-open po tayo patungkol po sa topic po natin about forgiveness. Commit to forgive. Ngayon pong gabi, recognize din po natin yung presensya ng ating pong pastor, Pastor Hilam Hello, Laurena, sir. sir. Good evening, Magandang sir. gabi po at maraming salamat sa pagsubaybay sa ating pong Yun. programa. Yes, sir. Amen. O amen. Commit to forgive, Sir Roy. No? Actually, ito po ang isa sa napakagandang pag-usapan natin na maaring yung mga kabataan natin yung iba sa mga kabataan natin parang hindi nila kailangan ito. Parang. Pero dyan kayo nagkakamali mga kapatid. Mga kagrupo natin ng Team Prep, napakahalaga na matutunan natin yung forgiveness. Bakit? Team preparation, ang pinag-uusapan natin dito is preparation bago pumasok sa buhay pag-aasawa at buhay pagpamilya. Saan ba natin may ipapasok yung forgiveness? Kapatid, team preparation, kinakailangan yan. Sa umpisa ng Yes, sir. kasal or long before ikakasal. Long before ikakasal, Brother Tony, Yes, sir. dapat maintindihan ng young man at young lady Yes, na sir. kailangan magpatawad. Yes, sir. And you should commit na pag ang tao ay naka-atraso sa'yo, dapat you should commit na ifo-forgive mo siya. That's right, sir. It is too late to practice forgiveness pag nag-away na kayo. Totoo yan. At yung napag-usapan nga natin last Friday, Huya, yung isang maliit na bagay, pag hindi ka marunong magpatawad, lumalaki. Na may naghihiwalay dyan, Brother Tony, Yes, sir. na mag-asawa. Yes. Yun. Ano nga ba ang forgiveness, di ba? Yeah. It's letting go. It Yeah. is a conscious decision Yes, sir. to let go of anger Yes. or hatred Yes. stemming from or coming from an offense committed against you. Yes, sir. At saka, Huya, isa yan sa napakahirap gawin. Uy, Mahirap yun. Yes, sir. Example, may atraso ka sa akin, Brother Tony. Example lang yan, Huya. Example lang. Example lang. Kasi wala kang atraso sa akin. Di ba? Yun. Pag ako I may commit, when I say I forgive you, yung forgiveness is a conscious decision. Inisip ko, not out of my emotion. Inisip ko na papatawarin kita. When I say papatawarin kita, I decide to let go of the hatred brought about by yung pagkakamali mo sa akin. Yes, sir. Yung hatred at yung anger. Yung galit ko. Kakalimutan ko yan. Bakit? I forgive you. And yung forgiveness should be a commitment. Hindi ito dapat na ngayon lang. Oh, nakadalawa ka na ha. Sige, papatawarin kita uli. Hindi ganon. A commitment is something that you have decided that you will do at papanindigan mo. That's right. So when I commit to forgive, ibig sabihin, pag ang tao ay nagkasala sa akin, pinatawad ko na siya. Kailan? Nung siya humingi ng tawad? No. Hindi. Yeah. Anong pinakit natin last week, Brother Tony? Yes, sir. Kahit hindi ka nagpapatawad, sir,
kahit na yung naka-agrabyado sa iyo ay hindi nanghingi ng tawad, papatawarin mo pa rin. Yun. Yes, sir. Isa yan sa napag-usapan po natin. Kasi forgiveness is a commitment and an act of obedience to God. Inutos sa atin Inutos sa atin. to forgive one another. Kung babasahin po natin yung Bible, huya, sir, wala naman po doon sa Bible na patawarin mo pag nanghingi ng tawad sa'yo. Yun. Wala naman pong ganun. Yun, Kahit yun. hindi ka, kahit na yung isang tao na nakagawa ng offense sa'yo, dapat matutunan mo itong patawarin. Alam mo ba, Napakahalaga nun. may mga gandang prinsipyo dyan, Brother Tony. It is an act of forgiving somebody. It is a commitment between you and God. Sapagkat pinag-uutos sa atin yan. Ibig sabihin, Brother Tony, hindi ka pa humingi ng tawad, ay pinatawad na kita. Yes, sir. Amen. Ay, maaari Salamat, sir. Yeah. Habang buhay. Amen. Ang tanong, baka may magtanong, Brother Tony, sa ating mga taga-subaybay, mga co-host natin, mga ladies. Eh, kung ganun pala, Brother Roy, Sir Roy, bakit pa ako hihingi ng tawad sa tao? Oh. Di ba? Eh, pinatawad na pala ako eh. Diyan natin maipapasok yan Yun. mamaya, huya. Yun, di Yan, ba? di ba? Yeah. Oo. Eh, diretsyon na natin. Di ba? Yes, sir. Okay. Yung pagkasabi ko sa'yo na I commit to forgive, hindi ka pa nag-sorry sa akin, pinatawad na kita sapagkat pinag-uutos ng Diyos sa atin. It's our commitment to God. That is for me. I'm letting go of the anger and the hatred. Amen. That's between me and God. Amen. Para sa akin yan, pandi sumakit yung ulo ko. Tama, Hindi na ako sir. nakasimangot, hindi Yes, masisira ang yes. araw ko. Yes. Eh, ilan sa mga taga-subaybay natin, ito, alam nyo ito. Pag may galit ka sa isang tao, may kagalit ka, sira ang araw mo. Makita mo lang. mabuo yung araw mo. Pag kinalimutan mo yung galit mo sa kanya. Ibig sabihin, yung pagpapatawad ko sa iyo, Brother Tony, is my commitment to God. And it is for my benefit. Yung paghingi mo ng tawad, it is your commitment between you and God. And it is for your benefit, Brother Tony. Amen. Amen. Maaring pwede mo sabihin na, ay, ba't pa ako mag-sorry? Eh, pinatawad na ako eh. Okay na pala eh. Oo, okay yun. Pero sa mga taga-subaybay natin, kung meron man sa atin, ako nakasubok ako sa ganong sitwasyon, hindi magandang pakiramdam. Para ka rin may hatred. But on the other side, para kang nag-aalangan sa tao tuloy. Kasi alam mo may atraso ka at hindi ka nang susorry. So it is actually for the person na nakagawa ng offense, it is for his own benefit na mag-sorry siya. Kahit na pinatawad na siya, Brother Tony, even before he apologizes. Kaya napakaganda po yan na naging maliwanag po sa atin yung about forgiveness. Maganda po huya yung sinasabi natin kanina na ang forgiveness is a deliberate decision. No, Deliberate. It's not about emotion. Kasi sa pangkaraniwan na kaisipan, when we forgive, nakabase tayo sa feelings natin eh. Sa emotion natin. If you feel something na parang feel ko lang na patawarin ko na siya, doon ko lang siya papatawarin. 'Di ba? Eh lalong-lalo na pag ang decision po natin ay nakabase sa emotion, yung emotion natin hindi consistent. There are times masaya ka, there are times na malungkot ka. So ibig sabihin ang pagpapatawad ay nakadepende sa mood mo pag ganun yung magiging reference mo. Ayun. Hindi po dapat ganun. Eh, nagkaatrasohan yan, Brother Tony. Yung magkaibigan, yung dalawa. Yeah. Automatic, hindi magandang kalagayan nila. Mm. Galit sa isa't isa. Sa ganong usapan pala, hindi wala magsusorry dyan. Yeah. Kasi nakabatay sa emotion, di ba? Yeah. Pag galit ka, isa ka na yan, maniwala, manigas siya dyan. O, di ba? Mm. Kasi nakabatay sa emotion. Manigas ka dyan, sir. Di ba? Kung yan ay nakabatay sa prinsipyo, whether hindi pinag-uusapan anong pakiramdam mo. Ara, Rona, Etsay. Kung alam mo, dapat ito ang tamang gawin, ano man pakiramdam ko, ay gagawin ko to. Yun. Amen. Prinsipyo yan eh. Amen. Regardless how I feel, That's right. if I know it is right to forgive, kahit hindi pa siya minatawad, pinatawad ko na siya. Amen. Amen. Meron niyang prinsipyo niyan si Pastor Sir na ikaw yung nakaunawa, ikaw ang umunawa. Yun, Oh, kaya, yun. Ikaw yung nakaalam, lalo na yung iba, akala na nila hindi offensive yung nasabi nila, na-offend ka, ikaw na yung umunawa doon sa taong nakagawa sa'yo nang sa tingin mo masama. Dahil ayon nga po sa Bible na pag nagdala tayo ng gift sa Panginoon, kung alam mong meron kang kagalit, iwanan mo muna at makipag-ayos. Dahil hindi yan kaaya-aya sa harapan ng hindi acceptable sa harapan ng Panginoon na
nandoon ka nga, pero yung puso mo, ay naku, nandito din pala sa likod ko. Oh. Yun. Kaya importante ba dito, maintindihan ng ating mga taga-subaybay, lalo yung mga young men and young ladies, that forgiveness is a commitment between you and God. It is a deliberate and conscious effort to let go of your hatred, to let go of your anger towards a person who has offended you. Kaya alam mo, kung ang tao ay nakakaintindi ng ganito, wala na sana mga tao na, ay, nako, anong tao. Nagagalit. Yun, yung mga ganung alam mo minsan, halata mo naman na emotions ang umiiral doon eh. Pero pinapabayaan ang emotion nila para lang magalit sila. Addictive, sir, sabi ni Pastor. Addictive yun. Sadya kung hindi siya papatawarin para may dahilan ako magalit sa kanya. Kaninong araw masisira? Araw mo. Ikaw ang hindi makadiskarte, makapag-isip ng maayos. That's right. And sabi ko nga kanina, it is between you and God and for your own good na pinatawad mo na siya. Amen. Ikaw naman ang may atraso sa iba, it is between you and God and for your own good na humingi ka ng tawad. Amen. Yun. Amen. Sir, last meeting natin, nabanggit din natin na ang gumawa niyan, mismo ang Panginoong Hesukristo, na nung nasa krus po siya na mismo yung humingi ng tawad para sa mga taong nagkasala sa Kanya. At sabihin natin ng mga viewers natin, Panginoon yun eh. Meron ding character sa Bible na ganun din ang ginawa. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na dahil Panginoon yan, meron ding tao sa katauhan ni Stephen. So alam natin yan sa Acts chapter 7 verse 60, yung account na binato siya hanggang siya ay mamatay. Pero bago po dumating yung kanyang kamatayan, anong sabi sa Bible? And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. Just imagine, siya yung ginawa ng masama. Siya pa yung humingi sa Panginoon na, Panginoon, wag mong dalhin ito sa kanila na matanggap nila kung ano yung ginawa nilang atraso sa akin. Kaya, Team Prep, napakaganda ito na matutunan ninyo, lalo na sa ngayon. And hindi na tayo lalayo, sir, lalo na sa mga ladies. Yun ha? Ladies? Yun. Which will bring us to the point for tonight. Yes, sir. Reconciliation, forgiveness, And does not equate to reconciliation, Yes, sir. Brother Tony. Ano ibig sabihin ng Brother Tony? Sir, maganda po. Ngayon, na-define na natin yung forgiveness. No? Ngayon naman, pag-usapan natin is about reconciliation. Reconciliation goes beyond forgiveness. No, akala kasi nila, pag meron ng forgiveness ay automatically na meron ng reconciliation. Which is, hindi. Mamaya, mababasa po natin yan from the Bible. Pero dito muna tayo sa word meaning. Reconciliation goes beyond forgiveness. While forgiveness is one-sided, reconciliation is two-sided. It requires both the offended and the offender to engage in restoring trust and fellowship. Ibig sabihin, sir, pag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan or nagkaroon ng offense, yung forgiveness pwede nating maibigay kahit sinong party. Pero when it comes to reconciliation, yung reconciliation is kumbaga parang nire-restore natin yung trust, nire-restore natin yung magandang relationship ng bawat isa. That's reconciliation. So ibig sabihin, pag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, merong isang bagay na nawawala eh. Kumbaga kumbaga parang nawawala yung trust, nawawala yung magandang relationship ng bawat isa. So kaya kinakailangan ng reconciliation. Ngayon po naway makita po natin when it comes to reconciliation, kinakailangan to ng both parties, no? Na dapat nilang i-work out 'yon para ma-restore yung dating magandang relationship nila. Kaya Sir Roy, dito natin makikita yung mga nagsasabi na kasi may mga ngayon, pilosopo, yung forgiveness naman pala pwede kong makuha sa isang tao kung automatic naman pala niyang pwedeng maibigay po ito sa akin. Pero may nawawala. Sana yan ang makita natin. Kasi baka akala natin, makasanayan natin, yung forgiveness naman pala. Kilala ko naman si Sir Roy. Mapagpatawad to si Sir Roy. No? Kilala ko naman si Ma'am Ara. Palagi kong nakikita yan si Ma'am Ara. Diba? Napakabait niyan. Lalo na Hindi si makabasag yan ang pinggan. Diba? Siguro kahit na pagtripan ko to, kahit anong gawin ko dyan, hindi. Papatawarin ako niyan.
Pero ang problema, Pinatawad ka nga eh. pinatawad, Pinatawad. pero Ang reconciliation, ibang usapan yun. ibang usapan. Okay, isa-isa natin Sige, Sir para Roy. maintindihan natin mga taga-subaybay. Kaya kayo may disagreement is because hindi kayo nakakaunawaan. Di ba? So, because of that disagreement, may na-offend o offended both parties. Example, tayo Bartoni, may ini-expect ako na dapat itong gagawin natin. Hindi mo nagawa. Offended ako. Pero okay lang sa akin. Sabi ko, pinatawad na kita doon. On your part, kamali ako Si Roy, pasensya ka na, I'm sorry. Bro, wala problema, no problem. Does it mean, reconcile na tayo doon sa issue na dapat gampanan natin before yung offense? Hindi. Because, ang bunga ng ating hindi pakakaintindihan ay dapat may magawa ang isa sa atin. May dapat ka magawa para kumbaga, between both of us, there is an action that you have to do or something you have to fulfill para maayos ang lakad natin dalawa. Hindi mo nagawa yon, may atraso ka ngayon sa akin, ako'y offended. Pinatawad kita, humingi ng tawad, pinatawad din kita. Hindi ibig sabihin, okay na tayo. Gagampanan mo pa rin yung dapat mong gampanan. Na nung una, hindi mo nagawa, kaya hindi tayo nakaintindihan. It doesn't mean pag pinatawad ka na, tapos na ang lahat. Reconciliation is dapat we walk together. How can two walk together? Di ba? Hanggat hindi tayo nakakaintindihan, hindi tayo pwede magsabay. Pero pinatawad kita, Brother Tony. Amen. Maliwanag yun. Maliwanag yun. Kaya sana naging maliwanag po yun sa bawat isa po sa atin na kinakailangan ng effort. Kinakailangan mo talaga na merong kang conscious decision also na syempre, tayo. For example, ako nakagawa ng offense, hindi ko naman nahayaan for example, may ginawa ko kay Sir Roy na hayaan ko lang na wala man lang naging pag-uusap regarding doon. Ang hirap noon. Kasi, ang hirap noon na, for example, pag nagkasalubong kami ni Sir Roy, ang hirap niyong lapitan. Kung alam ko sa sarili ko na meron akong nagawang atraso sa'yo. Kahit alam mo pinatawad kita. Yes, sir. Ang hirap. Okay, nahirapan din sila intindihin na mga taga-subaybay natin. Ilagay natin sa mag-asawa. Sige, sir. Mas maganda yan. Para maintindihan nila. Tumatawa si Rona. Di ba? Okay. May usapan na mag-asawa. Gising tayo ng ganitong oras, ha? Kasi lalakad tayo na maaga. Prepare tayo. Maaga nagising yung wife. May trabaho siya. Nagluto pa. Nag-prepare. Excited siya. Yung husband ba nito, late nagising. Naging simpleng bagay lang yun. Naging meet siya yun ng konting disagreement na lumaki na nag-away. Yung wife, sabi niya, may atraso yung husband ko Hindi siya nagising na maaga Pero baka pagod, etc. Pinatawad ko na siya. Okay na siya. Wala na siyang anger or hatred. Yung lalaki naman, dapat mag-sorry ako, mali ako dun Nag-sorry sa wife niya. Okay, forgiven siya. Next question, reconciled na ba sila doon sa naging bunga ng misunderstanding nila? Hindi. Next time around, pag may ganong usapan uli, mag-effort naman si husband na gumising ng maaga. Ito yung sinasabi mo ba, Tony? Na dapat may effort yung isa kung anong pagkukulang niya na naging sanhi ng misunderstanding, dapat gampanan niya yun. So there should be an extra effort on the husband. It also works both ways sa wife. Anong madalas sa pinag-awayan sa bahay? Finances. Kaya yung mga kabataan ang sasabi na, sa amin, di bali maghirap kami, basta magkakasama kami. Totoo yan habang hindi pa kinasal. Di baling wala kaming pera, kahit simple lang ulam namin, basta magkakasama kami, basta labing-labing kami. Nung hindi pa kayo kinasal. Yes, sir. Love will keep us alive daw Yun, Kung pambihira. gutom ka na, wala na. Nung kinasal na sila. Yes, sir. Yan. Kinasal na. Umuwi yung mister, di ba? Gutom, pagod. Yung masarap yung pagkain Kaso, kahapon pa, hindi mo lang napainit, etc. So, these are small issues. Now, let's say, madalas sa pinag-awayan, finances. Okay, ito yung budget, pambili ng natin. Kailangan for 1 week. For example, mag-grocery ka, itong listahan, ito. Bili ka. Bili naman si Mrs., di ba? Uy, nakita niya, ito. Pag uwi niya, tuwan-tuwa siya. Uy, alam mo, nabili ko ito. Ay, bakit kulang? Di, wala sa listahan to Di, mura kasi.
Nag-sale kasi, mahal. Kinuha ko na. Teka, sandali. Ang listahan Nangyayari yan, ito, sir. Nangyayari yan. ano to? True to life experience Yes, naman sir. ito, Yes, sir. Sa lahat ng lalaki. Na totoong lalaki. Yes, sir. Totoong head of the family. Di ba? Teka, itong listahan na binigay ko sa'yo. O nabili ko naman dyan. Maliban na yan. Kasi ito kasi ang kinuha ko. Kasi naka-sale ito. Mura Sayang ito. naman. So, may konting hidwaan na. May konting ano. Naging problema yan. Nag-aaway sila. Sinasabi ko na, dapat ito ang bilhin. Hindi ka sumusunod eh. Lumaki na. Sabi ng lalaki, teka, naintindihan ko siya. Kasi ang babae, kahit hindi kailangan, basta mura, binibili. Kahit hindi kailangan, basta mura, pinapadeliver. Di ba? Yun. So, sabi ng lalaki, sige, naintindihan ko siya, pinatawad ko na siya. Tuwan-tuwa naman yung babae. Oh. Di ba? Sabi niya, alam ko, mali ako doon. Mag-sorry ako sa kanya. Alam ko, papatawarin ako. Nag-sorry yung wife. Okay na, forgiven siya. Does it mean reconciled na sila pagdating sa budgeting? Finances sa tahanan? Hindi pa. Dapat mag-catch up muna yung babae, yung wife, when it comes to financial budgeting. Budgeting na finances sa tahanan. Bakit? Next time around, mamamalengke ka rin ulit. Bibigyan ka ulit ng listahan. At yung listahan, mahaba yun, kumpleto yun, kasya ang pera. Kaso, may sale ulit yan. So hanggat hindi nag-catch up yung babae, na kung ano lamang nakalagay sa listahan na kailangan sa refrigerator, na hindi kailangan na dinideliver ng Grab o na kung ano pa man dyan, hindi sila reconciled. Hindi pa rin pala na solusyonan. Bumabalik pa rin, huya. Kasi sabi mo kanina ba, Tony, there must be an extra effort Yes. from one party. Yeah. Either yung husband or yung wife sa setting na tahanan. Yeah. Na kung sino may atraso, there must be an extra effort sa kanila na humabol naman. Para next time around, hindi na magalit yung husband or yung wife and reconciled sila. Yun. So, forgiveness does not equate to reconciliation. Yes, sir. When it comes to reconciliation, huya, may dalawang bagay ako na nais na banggitin sa mga tagapanood natin ngayon pong gabi. Napakahalaga nito na dapat ma-practice natin. Kung gusto natin ma-restore yung dating magandang relationship ng bawat isa, please take note of this dalawang word na dapat ma-practice natin. Kung gusto natin yung reconciliation, number one, ang pinakamahalaga dyan is repentance. Repentance. Napakahalaga niyan. Bakit? Kasi kung ang isang taong naka-offend sa isang tao, no, napakahalaga yung repentance eh. Naaaminin niya kung ano na-commit niyang kamalian, and then when you repent, makikita mo yung dapat meron kang masasabi na ano ba ang nakita ko na dito ako nagkamali, at ito next time pipilitin ko na hindi ko na gagawin. Yun ang repentance. Mag-iiba na yun. Mag-change na yung isip mo eh. Na akala mo, tama yung ginagawa mo, pero pala hindi. No? Kaya napakahalaga po yung repentance, mga kapatid, team preparation. No? Na matutunan po natin yan. Kasi lalong-lalo na sa panahon natin huyang ngayon, ayaw natin magpatalo. Ayaw natin na mag-admit na tayo yung mali. No? Kasi sinful nature natin. Justify pa. Yes, ma'am, tama yun eh. Gina-justify natin. Ayoko yung palaging ako yung unang magpapakumbaba, etc., etc. Gusto ko, siya yung manghingi sa akin na tawad, etc., etc. Nasaan na yun? Nung nais natin na magkaroon tayo ng reconciliation. Kaya napakahalaga, sa bawat isa po sa atin, matutunan natin na magkaroon tayong repentance. At pangalawa is humility. Iyan ang isa na sa napakahirap na gawin po natin when it comes to reconciliation. Lalong-lalo na kapag nagkamali ka, may mga times kasi na nanghihingi tayo ng tawad kasi, merong palaging kasi. Yun. Sir Roy, naintindihan niyo po yun? Kasi, ikaw ganun ka rin eh. Hindi totoo yun. Yes. Hindi genuine. Gina-justify niya pa yung Yun. pagkakamali. Yun ang sinabi kanina ni Ma'am Rona. Kaya, when it comes to reconciliation, team preparation, dapat matutunan natin ito eh. Di ba? Yung dalawang bagay na yan. Repentance, and number 2 is humility. Napakahalaga po niyan. At once na magawa po natin yan, team preparation, mare-restore yung magandang relationship natin. No? Kaya, team prep, sana sa gabing pong ito, wag nating makasanayan na nakaka-offend tayo. Wag nating makasanayan kasi Ministry daw, sir, pang-open. ministry na eh. Yun Diba? ang papel niya sa buhay. ang hirap naman noon, pampihira ka. Lalong-lalo na young people ka pa lang, 'di ba? Team preparation, lalong-lalo na sana naman walang ganto. No, na ang hilig mang offend.
Lahat na lang ng mga bagay may nakikitang pangit. Yung tipong, yung pangit na hindi mo naman kinakailangan i-broadcast, kinakailangan mo pang sabihin. Yung sasabihin, Daming makaalam. para maraming makaalam, para mapahiya yung ibang mga tao, etc., etc., nakakalungkot po noon. No, lalong-lalo na team preparation, nasa edad na tayo na dapat matured na tayo eh. Kahapon sinabi ni Sir Maki, pag ikaw ay, dapat yung mentality mo, pag team focus ka, dapat meron kang maturity na nasa level ng team focus. Ang nakakalungkot, pag team preparation ka na, matanda ka na, pambihira, ang utak mo parang bata pa, nakakalungkot yun. Tapos yung taong yun, gusto nang mag-asawa. Nakakalungkot naman yung ganun. Kaya, team preparation, sana makita po natin na dito tayo nagmamatured. Sir, Ipakita natin na tayo ay nag-i-improve sa ganyang bagay. Ma'am Rona. inano kita yun, sir, kasi yung sabi mong pag-matured, tamang-tama nag-comment po si Pastor Hill na ang sabi niya, sa reconciliation, kailangan ang paglago. Amen. Oh, kaya Amen. napakaganda na matutunan yan. Yun yung sinasabi natin kanina, Brother Tony, na dapat may umangat na isa. Yeah, that's right. Kaya kayo may hindi nakakaintindihan sapagkat one of the parties fell short of expectations. So, naging problema, nag-away sila, na-forgive yung isa, huminatawad yung isa, but the other side should, catch up nga, dapat mag-mature. Kasi yung naging issue na yan, hanggat hindi siya umangat sa level na expected sa kanya, mauulit na naman yun. Pag hindi siya lumago, sir, ito na yung sabi ni Memorial. Nag-reconcile na, tapos mag-post sa FB ng mga hugot. Nako! Hindi totoong nakipag-reconcile yun. Hindi totoo. Sa FB na, Hugot. Mag-post sa Humuhugot. FB ng hugot, sir. Hindi lumago. ayun, Ay, yun. hindi naman yata reconciliation yan. Hindi totoong reconcile, sabi ni Oo. Memorial. At saka walang paglago dyan, Ma'am Rons. Actually, palaging sinasabi ng ating pong pastor, when you're emotional, wag mong i-share yan sa social media. Yun, Yeah. oo naman. Ang pampira, ang pangit naman sa isang lalaki, lalong-lalo na. Tapos babae, ang hihilig natin mag-post over the internet, kung ano yung sa loobin natin, nararamdaman natin. Minsan, ito nga may mga nagsasabi, maraming nagpapatama post, Yeah. nakakalungkot, yung mga ganyan. Kaya yung sinabi, Nagpapatama post. nagpapatama, yung parang nagpo-post siya para may patamaan. Cryptic may mensahe. Yun. May double pinapatamaan. May meaning. nakaaway Yes, sir. kasi Yun, tapos yun. nagpapapost sa internet para merong makikipagsimpatya sa kanya. Sino bang kaatraso niya? Isang tao. Bakit mo i-broadcast sa buong mundo? Kasi gusto ng kakampi. Ayun. Kailangan niya, sir, marinig yung mensahe ni Pastor last Sunday na si Joseph, ginawa niyang private. Public yung Yun. kasalanan ng kanyang mga kapatid, pero dinil niya ito private. Dinil niya. Amen. Oo. Good, very good. Kaya team preparation, baka ito may mga post sa kanila no? Ang New Year's resolution ko, sabi nila sa post New Year's resolution ko, hindi na ako magpapatama. Di tulad ng iba dyan. Ayun. Ganun din yun, sir. Nagpatama pa rin Ano ba naman yung team prep? Ayusin naman natin yung team prep. Ano ba naman klase mga post yan? Mag-post na lang tayo ng Bible verses kaysa mag-post tayo ng mga ang dami-daming sinishare ng mga magagandang principles sa Facebook page natin. Bakit hindi yun ang i-share natin? Diba? Yun, Kaya yun. sana, team prep, tumanda naman tayo. Ipantay naman natin yung edad natin sa maturity natin spiritually. Ma'am Ara, may sasabihin ka? Sabi nga ni Memorial, true, a Christian should never post emotions on FB. Kasi nga, sir, gaya mga lagi naman natin ang naririnig before, na minsan pag nag-post ka doon ng patama mo, galit mo, tapos mga ilang minuto, nahimasmasan ka na. Oo, Ang nakakahiya. Ang dami nang nakabasa, sir. Ang dami nang Umikot na sa buong mundo. Tapos biglang Pag-click iniisip, mo, tapos, umikot na sa buong mundo yun. buburahin, binura mo na, pero may ibang naka-screenshot. Yun. Alam Oh, mo yun. yan, Yun. sir. Ma'am Kaya- Ma'am Ara, Hindi once mo na, nahabol. Yes, Na-delete. sir. Yun. Tapos, once na na-post mo yan over the internet, wala nang Kalat- balikan yan. kalat na Balikan. yan. Buong mundo na May yan, Brother Tony. naka-screenshot na. Oo, kaya Buong yun mundo yun, yan. lagi natin, lagi talagang bantayan pagdating sa ganyan yung emotion natin. Pag galit, ibo-broadcast agad. Lalong-lalo, tama naman po yung sinabi, lalong-lalo na sa ating team preparation. Oo naman, pambihira. Oo, kasi gano'n mag-a-announce tayo, uy, paano ba yan? Anong petsa na? Mga ganon. Kapag-asawa. Hindi mga ano po, yung mga bagay na mag-ano sa atin, lalo
lalo sa magti-trigger, lalong-lalo na po hindi, lalong-lalo na po sa atin, lalo sa kababaihan din po dahil Oo, bilang oo. isang babae, ano rin Lalo po na. Yes, sir. Lalo sa babae. Opo. Kaya yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, pag nai-announce mo yan, nai-post mo na yan, para rin pinapakilala mo yung sarili mo na ganun ka. Kaya bilang ano po, bilang paalala rin po sa atin, team preparation, kasi pag nai-ano na natin yan, maaalala natin, ay, nasabi ko, nakakahiya. So, nalaman na po ng marami. Kaya dapat Hindi mo na mabawi yun. Oo. Sir, hindi Isa na. mo hulihin yun. Wala na. Oo, hindi na. Viral na yun. No? Buong mundo na yun eh. Oo, hirap Kaya na. alam mo ba dito, yung pinag-usapan natin na forgiveness does not equate to reconciliation. Tataubin niya ang sinasabi ng karamihan ng mga kabataan noon pa man. Forgive and Forget. forget. Mm. Di ba? Pinatawad kita, kinakalimutan ko yung atraso mo, pero ang responsibility mo, sabi nga ni Pastor kanina, kailangan may lumago, kailangan may mag-mature. Kailangan. Kailangan. Mm. Nakalimutan ko, pero mag-mature ka. Yeah. Hanggat hindi ka nag-mature, hindi tayo makakaintindihan. Yes, sir. We could not be reconciled. Yeah. At yung ipipilit mo, mauulit lang yung dating offense natin, na dating hindi pa kakaintindihan. That's right. So, it's important na after forgiveness, nakalimutan ko yun. Pero on your part, kahit na kinalimutan ko, you have to mature. Yeah. Yung naka-offend, malalaki, mababae, you have to mature, you have to grow. Yeah. Kailangan may lumago para hindi maulit yun at para reconcile kayo sa lakad ninyo. That's right. Sir, napakahalaga nito. May naalala lang po ako, no? Actually, lalong-lalo na po dito sa ministry po natin, no? Team preparation, please listen up. There are times, madalas na kinokorek tayo. Ano kaya yung attitude natin pag tayo ay kinorek? Amen, sir. Naakalam naman natin na tayo naman may ano talaga eh, may nagawa naman tayo eh. May nagawa naman tayong hindi maganda. Tapos may ibang tao na concern, magpasalamat kayo. May mga Yun. taong kinakausap tayo personally na kung saan kinakausap tayo para i-correct yung mga hindi natin maganda. Kapatid, magpasalamat ka. Kasi kung ikaw dumating sa point na na ikaw ay kinokorek, tapos hindi ka magpapakorek, ay pambihira, kawawa yung magiging asawa mo. Tama, sir. Kawawa. Lalong-lalo na pag babae, pag kinokorek ka, magtatampo ka kagad. Hindi mo napapansin. Di ba? Kaya alam nyo, team preparation, nagsisimula po yan sa pagiging young people. Ngayon pa lang po na sa lahat ng ating pong ginagawa, maging mindful po tayo. Pag tayo ay kinokorek, anong attitude natin? Pag tinatanggap natin, salamat sa Panginoon. And of course, lahat naman tayo dumating sa pagiging young people eh. 'Di ba? Katulad ko, dumaan din naman sa pagiging young Yes, people. sir. Nandun Opo. pa ako. Yung Nandun pa ako. Yes, yes. Lalong-lalo na sir, yung iba talagang tumambay na eh sa Ayun, pagiging yun, young yun, people. Uy, Hindi natin wala eh, yun talaga eh, di ba? Wala tayong magagawa doon. Pero ang nais ko lang pong banggitin po diyan, merong kang mararanasang paglago pag marunong tayong magpakorek. Siyempre naman, Brother Tony. Every time na nagkakamali tayo, merong chance na tayo ay ma-improve. Brother Tony, yung attitude na yan, that will bring humility in you. In a Yes, person. sir. Yes, Nalala ko, sir. sinasabi ni Pastor dati sa lumang church pa natin, ang isang prinsipyo na isang great preacher sa Amerika, si Dr. Jack Hiles, sabi niya, everyone can be my teacher. Yeah. Because somebody knows something that I do not know. Yeah. Ibig sabihin, hindi pinag-uusapan ang estado sa buhay. Ang taong may mas alam siya sa isang bagay na hindi ko alam. So, pwede kita maging teacher. Yes, sir. Kahit anong antas ng tao. Kahit ano antas niya, Yes, ano sir. estado niya sa buhay. Sa ganung usapan, tinanggap ko na may alam ka, may hindi ako alam, makikinig ako sa'yo. yeah. You are humble enough to admit that. If not, pag hindi ka na pwedeng turuan, ay daig mo pa si Google o si Mr. Webster. Di ba? Alam mo na lahat eh. Kapantay mo na halos ang Diyos. Di ba? Yung yabang mo ay nandun na sa taas talaga. Sir, basahin ko na po yung comment Sige ni ma'am, Pastor sige ma'am, Hill. Sai. Yung kanya pong nabanggit natin na usapin. Sabi po ni Pastor Hill, just ignore them and give them time to grow. It's one thing to forgive and it's another thing to reconcile. Wow. Amen. Thank you po, Pastor Hill. Napakaganda po niyan. Bigyan natin ng pagkakataon na mare-restore yung magandang relationship ng bawat isa. Pero alam nyo, sa totoo lang, na-realize ko lang din ho yan, no? Hindi
may pagkakataon naman tayo na hindi na natin kinakailangan dumating pa sa point na may kinakailangan tayong reconciled eh. Kung maingat lang tayo sa bawat kilos na ginagawa po natin. No? Kaya young people, team preparation, dapat unang-unang makitaan yung talagang totoo yung sinasabi ni Pastor eh. Yung makitaan tayo na maganda yung attitude natin. Kasi dyan talaga magsisimula eh. Kasi sayang naman, Sir Roy, sayang naman na dito na tayo tumanda lahat-lahat. Marami na tayong doctrines na napakinggan natin. Dito ka na nga ipinanganak eh. Every Sunday nandito ka. May mga ministry na nga na tayong nasabi nga ni Pastor ng Wednesday, nauna pa nga sa kanya. Di ba? Biro lang po, biro lang. Di ba? Alam niyo yun, napagkatiwalaan naman na tayo. Pero hindi nagre-reflect sa buhay natin yung napapakinggan na mga principles from the Word of God. Sayang. Sayang naman yun na ang tagal naman na natin sa simbahan, pero yung pagiging Kristiyano mo hindi makita sa buhay mo, team prep. Yun, sir, ang Mm. nakakalungkot. At, sir, yung comment nga ni Pastor, naalala ko yan dahil bilang ako, sir, tinalay niya yung sa mga ladies na pag may sasabihin si Pastor Ron, lapitan mo to. O, kasi sa PSS, yun yung trabaho ko. Kaya ma'am, nakakakaba pala ma'am pag may nilalapitan ka. Ha? Oh, so, yun yung ginagawa ko, sir. Pero, sana makita nga ng mga kabataan na yung binabanggit natin kanina, yung assigned person. Na yun yung itinalaga ng Panginoon. Dahil hindi naman lahat makakausap na ni Pastor dahil sa busy yung schedules. Kaya nga meron tayong mga area leaders. May mga nakatalaga na mga right authority na nilagay ni Pastor. Pero pag in-approach ko yun na yun, sir, yung sabi mo kanina, yung hindi magpa-correct, na parang ang lalabas pa, ikaw yung may mali. Yung bang hindi makikita yung pagmamahal, yung concern. Alam mong ginagawa ko niyan pag ganon ko, sir, parang ganito yung response. So yun na yung sinasabi ni Pastor. Okay, hayaan mo. Yeah. Yan. O, hayaan mo siyang Ganda lumago. O, yun, sir, kaya naalala ko yan, na hayaan mo and ikaw, just keep your excellent spirit. Dahil, alam Amen. niyo po, kaya binanggit ko to, dahil pwedeng ikaw, ang mangyari sa'yo, maiinis ka dun sa nilapitan mo. Yeah, that's O, right. ikaw na yung na-offend sa halip na maging blessing doon sa tao na yon. Yeah. Dahil hindi mo nabantayan yung sarili mo. Maging self-righteous na din tayo na, itong tao to parang sino? Nilapitan na nga, ayaw pang makinig. Tandaan natin, lalo na sa mga kabataan na may mga kabataan talaga, kahit nga adult, ang kinikilala lang authority si pastor. Mas madaling makinig kay pastor. Pero kapag ikaw na, hindi na makikinig. So, ang point ko lang naman siya na, minsan pa nga, sir, kahit kay pastor, ayaw makinig eh. So, how much Sino more pa kaya yung papakinggan diba? niya? No? Sino pa ang pakikinggan? Kaya ang sinasabi ko na lang yan, well, mahirap bumagsak sa kamay ng Panginoon. Kaya, kung ayaw, ang mahalaga sa atin, tayo yung nakaunawa, tayo yung umunawa, at mag-exercise ng humility. Na yung nilapitan mo, ganun yung response sa'yo, still be humble. Huwag yun to the extent, ikaw na yung mag-murmuring si Roy, bakit kasi ganito ito, o sana hindi ko na lang nilapitan. So, ikaw na tuloy yung babagsak naman sa isang pagkakamali. Kaya, Amen. bantayan natin palagi nang sa ganun, magkaroon talaga ng forgiveness na yun Yeah. yung sabi ni Pastor. Finorgive mo siya kahit hindi siya nag-iba pa yung dating niya sa'yo, pero hindi kayo reconcile dahil, of course, hindi ko na yung lalapitan ulit. Yun. Meron pong magandang kinoment dito si Pastor. Ma'am Ara, pwedeng Ay, pakibasa. Ang sabi po ni Pastor, pag sanay ka nang mag-offer, hindi ka sanay ma-offend. Amen. Wow, ang Yan, galing. Pag sanay Amen. ka Amen. mag-offer. Mm. Offer ng help yun, ha? Offer For- ng forgiveness. forgiveness. Yes. Yun. Tama yun. Alam mo ba, Tony, magandang topic talaga ito ngayon eh. Yung forgiveness does not equate to reconciliation. Yes, sir. Kaso ang bilis ng oras eh. Parang sisimula pa lang tayo, Oo kuya. nga, Di pampira. ba, minute yung ko, sir? Upo, sir. Oo, marami tayong pag-uusapan dyan sapagkat I believe, Brother Tony, nakakatulong tayo sa kabataan. Yeah, yeah. Pero bagamat lahat naman na I believe na nakikinig sa ganitong show, ganitong prinsipyo, ay makikinabang, this show is designed sa mga young people. Sapagkat it will be too late to practice forgiveness. Yes, sir. Pag kayo ay kakasal na. Totoo yan. Ay kung hindi ka sanay, pambira. Dapat bata pa lang, yung character molding, kasama na ito Kinakailangan yun. Oh. sa mga kabataan natin. So Yeah. when the time comes na sila ay mag-aasawa, they know how to commit to forgive.
Amen. At pag may atraso ang isa, madali na maintindihan, mapapatawadan nila kahit hindi pa humingi ng tawad yung Yeah. spouse nila. Ang ganda nun. I tell you, mga kabataan natin, young men, young women, this will save you from a lot of quarrels, Yes, sir. a lot of fights sa mag-asawa. Amen. Alam mo yun, Sister Rona, alam mo yun, Brother Tony. Yes, sir. Yes, sir. At malalaman nyo yan, Sai at Amen. Yes, sir. Yes, sir. Kaya, bago po tayo mag-proceed sa another part po ng ating pong program, bigyan mo muna natin siguro ng pagkakataon na makapagsalita yung mga maganda nating mga co-host dito. Baka may mga nais pa po silang banggitin. Ma'am Sai, baka may nais kang banggitin. Ma'am Sai. Ayan, maraming salamat po sa mga turo natin ngayong gabi. At nagkapasalamat po ako sa Panginoon dahil itong forgiveness ay po talagang magandang maisabuhay po natin sa mga nagpe-pray po sa pag-aasawa. Ayan, kasi syempre, minsan sa ating mga kaibigan, kahit ako personal, minsan pag may nakagawa sa akin, parang sumasama na agad yung loob mo, parang ayaw mo na siyang kausapin. Or, Yun, pero, oh. alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, maiintindihan mo na mas kakulangan pa pala ang sa sarili mo sa salita ng Diyos kapag talagang hindi mo naunawaan at hindi mo Amen. Totoo yan. mag-forgive at talagang ayaw mong makipag-reconcile. Kaya Yeah. maganda pong talagang lesson sa atin to, tayong mga team preparation para sa darating na future. At narinig ko, ayaw ko mag-comment kayo, Sir Tony, Sir Roy, Ma'am Ara, Ma'am Ron, yung sinasabi ng ibang tao na time heals daw. Paano ba yun, sir? Paano ba yun, Sir Roy? Ano masasabi mo dun, sir? Yun. Sa sugat, time heals. Diba? Sa sugat lang pala Sa yun. sugat yun. Sa physical na Sa sugat. sugat yun eh. Oo, sa sugat. Di, tama ba yung English ko? Kasi yung iba kasi ganyan, Ma'am Ron. Eh. Time heals. Yung sinasabi niya na, sa inyo kasi madali lang sabihin yan, pero grabe talaga yung ginawa. Kaya yung ibang pangkaraniwan na walang naririnig, sasabihin nila, Time ay heals. nako, sir. Ayan, Darating ano lang, din dyan. paglipas ng Oo. panahon, makakalimutan mo rin yan. Mm. Yan ang pwedeng talakayan next week. Yun, Yun. next. Yan. Yung sinasabi Amen. ni Sister Hirsay na time heals. Yeah. Yan. Yun, Thank you, yun. Sir Roy. Paalala mo sa amin yan, Ma'am Sai, pag-uusapan natin yan, idadagdag natin yan sa programa natin. Ma'am Ara, ba may nais kayong banggitin? Ay, ang ganda na nun, sir. Hindi. Ayun, napakaganda nga po, napaalala po ito sa atin. Team preparation, kagaya nga ng sinabi ng ating mahal na pastor kanina, pag sanay ka ng mag-offer, para sa akin, pag-offer ng forgiveness, hindi ka madaling ma-offend or hindi ka sanay kasi kahit yan. anong maaring sabihin sa'yo ng tao, kung alam mo namang hindi totoo, may iba kasi na minsan naririnig mo lang sa iba, pero hindi naman ikaw yung direct na nasabihan, pero offended ka na. At saka ang pangit doon, hindi ka lang offended doon sa nagsabi, doon sa pinagparating. Parang pati doon din sa, parang ang dami nang nadamay. I mean, marami na pong nadamay. Maganda Kaya yan, nga, maganda yan. kaya nga ang napakagandang paalala dito sa ating team preparation, kung sanay nga po tayo na mag-offer ng forgiveness, andyan palagi sa atin yung pagpapatawad. Kaya nga po may narinig din po ako, parang may nagsabi rin dati na kung hindi mo naman, kumbaga, kasi mahilig pong, meron na akong nakakilala na mahilig mag-sorry kahit hindi naman siya yung nakagawa ng kasalanan. Parang sabi niya, para matapos na lang, mag-sorry na ako. So parang, ganun sir, Yun. ang dating. Kasi, para sa Ay, akin, ganun pa ba? meron Ay, sir. sorry. Para na mag-sorry na lang, para matapos na. Amen, Yun yung amen. mga Ayos yan, kadalasan. ayos. Kasi, Alam mo, hindi, Tuloy mo, sige tuloy mo sir. na. Parang hindi kawalan o hindi, sa atin yon masama na para hindi kawalan yon yung pagsusorry mo. Kasi kung yun yung maging paraan para ma-end na. Kasi parang yung sinabi na para matapos yung conversation yun, instead na nagdaktakan kayo ng Sige na, daktakan, para stop matapos ka yung na away lang. natin, O, mag-sorry na lang. para, sorry Yun na. yun ang kabaliktaran ng sinabi ni Sai. Time heals. Ayaw mong patagalin, sige na, mag-sorry na lang ako para matapos na. Yan ang pwedeng pag-usapan din. Idadagdag natin Sister yan. Ara. Amen, amen. Ma'am Ron, pa may nais pa kayong idagdag Yun, yan? napakaganda, sir. At yun na nga, doon din ako mag-park sa sinabi ni Pastor na sanay kang mag-offer, hindi ka ma-offend. Young people, lalo na sa inyong mga team prep, wag nyong sanayin ang sarili nyong ma-offend. Ngayon pa lang na team prep kayo. Kasi kung sanay kayong ma-offend ngayon, siguradong dadalhin nyo yan pag nag-asawa na. Totoo yan. Magandang sanayin nyo na kayo na mismo yung
umuunawa. Amen. Dahil darating ang time na merong hindi pagkakaunawaan pag nag-asawa na kayo. Dahil sanay na kayo agad na magkaroon ng reconciliation. Sanay Amen. kayong mag-forgive at tandaan natin palagi, yung forgiveness, offer talaga yan. Libre. 24/7. 24/7. Hindi dapat kalimutan dahil hindi pwede, sir, na wala ding reconciliation, sir, dahil magkatabi kayo 24/7. Ayun. Amen. Thank you, Ma'am Ron. Ayan, meron na agad. Yun. Yun, okay. Salamat po sa patalastas. Yun, tama po yun. Kaya team preparation, sana sa onting oras na ating pong pinag-usapan about commit to forgive, sana po pinagpala po tayo ngayon pong gabi sa ating pong pinag-usapan. Alright? Maraming salamat ulit sa patalastas, Sir Dave. Bumati po muna tayo. Shoutout muna tayo, Sir Roy, sir. Okay, shout out sa mga sumusunod. Louis Ruiz, Floy Romo, Flor, shout out to you. Mark Anthony Lagya, Sarah May Miranda, Elias Mantal, Bojong Bautista, shout out to you. Mary Jane, MJ Torion, Hazel Hello, MJ. Progreso. Mga Ascom Boys to, Jude Naga Cordevilla, Mike Pentecostes, Niña Pascua, Andrea Soreda, Belinda Capacite, Darwin Damasco, Cristo Menden, Veronica Viray, Patrick Villa, Patriarca. Patrick, shout out to you. Chief Patrick, Ma'am Noyce Navarro, and of course, Simon and Garfunkel. Brother Rick Belmonte, Pastor Rico Formanes, Pastor Gomer Marciano, total viewers 49, total gadgets watching us 63. Actually, Huya, 73 yan. Sa ngayon nga, 73. 69 eh. Yan. Actually, marami pong nanonood ngayon pong gabi. Alright. So, napakaganda po ng topic. Huwag po kayong mag-alala. Ipagpapatuloy po natin yan next Friday. Bago tayo magpaalam, recognize natin yung mga nakapag-send ng pictures. Kasi excited na ipakita. Yan. Yan. Sayang Totoo na naman yan. yung malaking picture. Ma'am, ikaw na muna. Totoo. Kaya pala excited. Sir, babalik, sir. Yan. Thank you so much mula po sa grupo ng Team Fearless. Ayan, kasama natin sila Sir Nino at sila Ma'am Yani sa lahat. Thank you so much po, Sir Emilio. At ganoon din po sa grupo ng Team Steadfast. Ayan, kitang-kita nyo naman kung sino yung Nasaan si Sir leader. Ponching? Ba't di Sino ko ba yung makita dyan? Sino yung nag-edit Ayun. nito, Mamira? Thank you so much. At ganoon din po sa Team Purposeful, Sir Ponching, at Oy, sa lahat po ng mga kasamahan natin. At ganoon din po sa Team Patient. Nandyan yung classmate Ayan, ko, kasama si Sir Blessy. George. At Ayan. yan, si Ma'am Blessy tsaka si Ma'am Princess sa Tarlac. Hello, good evening sa inyong lahat. Maraming salamat po. Amen. Maraming salamat sa patuloy po pagsubaybay. Bago tayo magpaalam, baka may mga nais pa po kayong batiin. Ma'am Sai, kayo po muna. Hello po muli sa mga team preparation, team patient at sa Central South family at congratulations sa mga tapos ng midterm sa PSS. Thank you, Go. thank you. Sa mga tapos pala, Kahit pero bagsak. hindi pa sigurado. Ay, ang saya-saya Amen. mag-check sa practicum. Ang Ganda. saya-saya mag-check. Ayan, Ang bihira, ang saya ko sa practicum. congratulations. See you next week po, team preparation. Thank you. Amen. Amen. Maraming salamat, Ma'am Sai. Ma'am Rons. Ayun, nasabi nga ni Ma'am Sai kanina, yung midterm, sir. Sir, yung kasama natin dito, naka-perfect yan. Ayun. Yun. Wow, grabe naman yan. Sa general. Salamat sa Nawawala. mga BS students natin. At Team Nawala ma'am Prep. yung excitement ko dahil sa practicum. Sana meron kayong natutunan ngayon at higit sa lahat, mas marami kayong matutunan kung Amen. every service Amen po. nakikinig tayo. Dahil simula January 1 hanggang Yes. last Ang ganda, ang ganda. Wednesday, it's all about commitment. Yeah, Diyan na papasok ang lahat. Madaling mag-forgive kung committed tayo. Amen. Yun. Ma'am Ara. Ayan, muli maraming salamat sa inyong lahat. Team preparation at syempre gusto ko lang pong batian ng aming area, yung Southeast Border Family. Amen. Hello po. Southeast Thank Border. you so much po. Ayan. At ganun din po sa lahat po ng ating live audience. Syempre yung Yes, mga ang mga leaders. poging leader natin. Yun. Ano sila, mga 5 silang leader eh. Ay, Yeah, yeah. 4 pala. Ayan, maraming salamat. At yan nga po, team preparation. Kaya nga lagi natin yung napapakinggan natin ngayon sa ating mahal na pastor sa mensahe, the year of commitment. Tama. Truly, Amen. this is our year to forgive team preparation. Amen. So, yan lamang Ganda po. nun. See you po next week po sa ating programang The Preparation. Naging excited ako sa sinabi ni Ma'am Are. This is my year. Forgive. Yun. Kaso nga lang, nilagyan pa ng forgive eh. May iba ako na-expect.
Amen. Ma'am Ara, Ma'am Sai, and Ma'am Rona, Sir Roy. Shout out sa mga sumusunod na kasama ko sa Naval Inspector General's Office. Lenlen Regalado, si Marnie Pakapak, Tony Claro, shout out to you, Bojong Bautista, and yung aking pamangkin na pinsan ko raw, yung nanay niya. Sana nakalagon siya, si Mark Trinidad Dason. Amen. Brother Mark. And special shout out to the max kay Sister Christy. Amen. Amen. Maraming salamat. And of course, Northeast family, sa aking wife, Sister Dang, kay Primo and Anya, salamat sa patuloy pagsubaybay. Magkita-kita po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. Thank you for tuning in. Thank you, Pastor Hill, sir. Fellowshipping with one another as we walk in the light. Fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. Fellowshipping with the Father. Fellowshipping with the Lord. Fellowshipping in the Spirit. Fellowshipping with the family. Fellowshipping with one another.